So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Junan. Okay guys, syempre pang-apat na battle review natin sa first round ng Isa Buhay 2024. So tapos na natin yung GLJD, EJ Power Poison, 3rd Romano, at ito yung pang-apat, Slack 1 versus Class G. So kung napanood nyo yung mga reviews ko netong sa Isa Buhay, sabi ko nga, or nabanggit ko na kaya ko hinuli itong second sight event kasi 'di ba inuna ko yung Gubat 13, yung GL versus JD, may mga battle yun, kasi yun yung hindi ko pa napanood, at itong 6 battle sa first round ng Isa Buhay is napanood ko siya ng live. At ito, to be honest guys, sabi ko nga sa inyo, tatlo kami nanood nung event na to, at to be honest, sobrang nagulat kami sa performance ni Slack 1 dito. So sana katulad nung review ko kagabi, yung Ruffian, ano ba yung review ko kagabi? 3rd Romano. Sabi ko nga doon, nagulat kami doon kasi grabe yung Romano doon, yung first round ni Romano, grabe. Tapos ngayon naman ito rin, actually ito yung first battle nung gabi na to. Tapos pangalawa yung kay La Romano at 3rd. Pero grabe talaga yung Slack 1 dito. So sana kung paano namin napanood ng live, sana ganun din yung maramdaman ko dito. So ito yung second time ko mapanood. Syempre una pa lang sa replay at una yung sa live. So sana tignan natin kung medyo nakalimutan ko naman na yung mga linya dito ni Slack, pero gusto kong alalahanin ulit talaga yung feelings yung feeling na nandun ako sa event na to. Grabe kasi yung salpukan ng dalawang to. So ayun, tignan natin Slack 1 versus Class G. Alam naman natin yung kalidad ng Class G, nagkampiyon yan sa Motos na walang talo, at nagkaroon din ng winning streak sa flip top. Naputo lang yung streak na yun dahil tinalo siya ni 3rd, 'di ba? So yan, Slack 1, alam na natin yung pagiging well-rounded niya, 'di ba? So tingnan natin kung paano yung magiging sagutan nila sa battle na to. Siya yung pinag-coin toss. Sino una? Nanalo ng coin toss si Slack 1, piliin niyo mauna si Class G para sa Isa Buhay 2024, yung laban na to. Ito ang hurado natin. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat, Class G. Yo! Nung laban nila ni Plaridel, merong luto na nabisto. Pati tuloy yung J-Black versus Mot, nagkaroon ng kritisismo. Okay. Oo, nauso na ang baliktaran at ang pasimuno tung pabibo. Kaya sinigurado ko na sa mga sulat ko na malabong magkavito. Okay. Kasi delikado dyan. Wordplay yun, no? Veto, na alam nyo naman siguro kung ano yung veto, no? Yung nangyari yun kay Slack 1 versus Plaridel, tsaka kay Mot, tsaka J-Black. So panalo na pero binaliktad. Yun yung veto. Tapos yung laro ni Class dun sa veto na yung victory. At magkaroon ng victory to. So yun. Pasimuno tung pabibo. Kaya sinigurado ko na sa mga sulat ko na malabong magkavito. Kasi delikado dyan sa muntik na manalo kahit walang round 3 pag nagkataon. Sumasagot na nga yan sa old gut scheme. O kay GL na naghahamon. Kung usapang skill, maraming wala sa'yo gaya nung sa round 3 siya'y nambabaon. Patunay yung laban yun ni Plaridel, makikita naman na wala ka nun. Kasi nga wala kang round 3 nun. Kaya kung tingin mo, kinuha ka sa pangil kasi isa ka na sa mga epektibo, pilingero. Puro ka lang kakulitan, yun lang yung taglay mo na estilo. Kaya nga kay Tukel lang yan tinapat, dun lang nababagay ang skill mo. O panlaban lang sa mga dumi sa pangil, kaya kinuha tong sipilyo. Okay. Kasi puro pang kanto yung pantira. Mga jokes pang iskinita, laman ng kanyang rap.
Sponsored tayo ng Crown Manila, pero ba't yung nasa ulo mo ay tila? Puro pantambay cup? Mahiya ka naman. Crown Manila, Tambay Cup. So, sa mga kay Pio, no? Diba? Kay Pio yon yung Tambay Cup. Ulo mo ay tila, puro pantambay cup? Mahiya ka naman. Yung ibang tao dyan, para lang makabili ng ticket, mga nagtrabaho yan. Tanong ko lang, deserve ba nito ang tumungtong dito sa gitna kung yung naririnig nyo sa kanya, puro pangkanto lang? Kaya lang naman yan naging most improved MC. Kasi yung ilan niya nakagrupo, tinutugunan na. Paano hindi magiging smooth sa pandinig, may lip na binubulungan siya? Nag-aambagan para lang mabuo karakter na kinakatawan niya. Oo, dalawa silang nagtutulungan kaya may nakakatuwang siya, tang inang yan. Kaya anong Huskar na nakaaga, Nims? Baka Mirana sa kada laban. Kasi pag di mo na kayang makipagsabayan, may lip kang inaasahan. Okay, so maganda yung no? Maganda yung laro niya dun sa lip cram, tapos lip na sa mga nagdodota diyan, no, yung skill ni isa sa mga skills ni Mirana, yung lip, no. So minsan di kasi ako nagdota pero sa mga computer shop, no, tambay kasi ako dati sa computer shop. Hindi ako nagdota pero tambay ako sa computer shop kasi ang nilalaro ko is SF. So kita ko syempre familiar din ako sa mga skills ng mga nagdodota, di ba? Sa kay Mirana, yung lip, yung kay SF, kay Nevermore, no, kay Shadowfiend, yung mga race niya. So yun, di ko masyadong di ako masyadong familiar sa Dota kasi hindi ako naglaro nun, pero yung mga skills nila sa akin yun, since nakikita ko nga sa mga naglalaro sa shop. Huskar na nakaaga, Nims. Baka Mirana sa kada laban. Kasi pag di mo na kayang makipagsabayan, may lip kang inaasahan. For sure, yung mga nag-react doon, no? Kung hindi man nag-react ako doon sa linya na yon. Although hindi ako gamer or di ako naglaro ng Dota. Syempre, pag kalaking computer shop ka, alam mo yun, no? So for sure yung mga nag-react doon, mga Dota players at pamilyar sa Dota. At totoo pala yung sinabi ni C9 na may pagka-squatter tong Slack kasi nanggugulo pag rounds na ng kalaban. Yun yung napili niyang strat. Sumasagot kahit di niya pa oras, napakagaling mang distract. Kaso pagdating sa class, bawal ang pasaway, tsak makakatikim yang squat. Sabi nila, malakas ka daw mang basag, mang asar, tsaka manermon. Halata naman sa mga laban mo, manggago lang iyong intention. Kaya nga, tinapat ka na sa akin para mabigyan ka na ng lesson. O class ang magpapatino sa'yo, welcome sa Values Education. Okay. So, Class G, Round 1. Hindi ko alam kung paano ko ba umpisahan to? Yung base tayo dun muna base muna tayo dun sa napanood ko to ng live. So actually ganun din yung reaction ko, no? So kung ano man kung paano ko napanood dito sa replay, ganun din yung reaction ko dun sa nung live. Kasi para sa akin, marami talagang linya na natulugan si Class G, no? At hindi rin masyadong kumokonekta yung mga suntok niya. Tapos although malakas yung lip, no, yung lip, Mirana, lip cram, diba? Malakas yun. Pero I think iilan lang yung mga masasabi nating malakas na linya ni Class G para kay Slack 1. And marami siyang mga ineffective na references, ineffective na mga punches. Hindi nga, parang alam mo yun, dumadaples or minsan hindi pa tumatama kay Slack 1 yung mga suntok ni Class G. So hindi naging ganun kapulido yung round 1 ni Class G para sa akin. Masasabi ko na maraming butas dun sa round niya, kaya hindi tumama kay
kay Slack 1 yun. So, I think ayun lang muna yung masasabi ko. Medyo mahaba yung... Actually, hindi nga niya nakuha yung sasabihin ko sana, mahaba yung naging oras para makuha ni Class G yung momentum niya. Yun sana sasabihin ko. Kaso, para sa akin, hindi niya totally nakuha yung momentum niya dito. Although may mga effective na lines nung dulo, pero hindi na yun naging enough. Or hindi yun enough para alam mo yun, para mauga mo yung Slack 1. So, lagi ko sinasabi yung ganun, no? Kasi, syempre, alam naman natin yung kalidad ng mga battle MC dito sa flip top, no? Kapag alam na natin na iputa, malakas yan. Alam na natin kung ano yung mga linya na pwedeng bumasag sa kanila, 'di ba? Alam na natin kung yung yung linya na yun, basag si doon, ugang-uga si ganun na, 'di ba? Alam na natin, no? Pero dito, yung round 1 ni Class G, I think it's not enough to para mabasag si Slack 1. So, yun, game. Slack 1, round 1. Ilagagi, lumaki. Okay, game. Slack 1 versus Class G. Sa round 1 ang isa buhay agad naglaban. Isang kampi ng motos na pinilit ni M-Site maigapang quest. Kung eto pala yung manok at kampiyon yung niyayabang, panoorin nyo ngayon paano bumagsak tong galing pedestal sa veterano ng laglagan. Ano, game? Yeah! Sa ba, game? Yeah! Nick, sabi niya kay Rapian, sabi mo kay Harlem, sabi niya kay Terdy, sabi mo kay Nego. Ang dami niyang sinasabi ng mga sinasabi nila, ibig sabihin walang sinabi to. Kaya di na ako magtataka kung makabuto ng 3 rounds gamit ang mga sinabi ko. Kasi ito, bata ni Mac Castro Merino. O si Sorhenyo ang padrino, pero pagkakahulma dito, palpak. Kasi panay po na ng linya lang naman ang kayang gawin itong sumasandal sa Mac. Kaya ngayon, isang palaisipan sa akin ng karera mo rito sa paggak. Paano kung hindi napuntusan yung line Mac ngayon? Anong gagawin mo sa battle rap? Ha? Ang lakas po muna ng linya. Samantalang sa laban nila ni Good Kid, sabi niya, lahat ng mga gawa namin dito, convenience. Ikaw, sari-sari mga ini-store. Boss, convenience daw, anak ng puta. Palusot ka ba? Convenience daw. Conveniencing yun, tanga! Tapos ang iyayabang, undefeated na titulado. Simot daw, sigurado. Magbabaliktaran ka pa, yan dali-dali lang ng ginagawa mo. Eto, baliktarin mo yung edit. Gulat ka, no? Di ba? Kaya hindi ka magiging mot kahit... Edit, gulat ka, no? So, sa mga nanonood pa ng wala na kasi, ewan ko kung may patalastas pa na Tide ngayon, no? So, Tide kasi yun, eh. So, hindi na kasi ako masyado nanonood ng TV. Pero kayo, kung nanonood kayo ng TV, maintindihan, magigets nyo agad yung edit. Gulat ka, no? So, yun. Ang kapay, yan dali-dali lang ng ginagawa mo. Eto, baliktarin mo yung edit. Gulat ka, no? Di ba? Kaya hindi ka magiging mot kahit gayahin mo man siya. Ginamitan ka ng edit, pati Tide. Dahil sa T, nagkamandya. Kasi tinalo to ni Terdy. Tangina, body bag talaga. Kasi bukod sa puro line mark yung angle, yung mga angle parang tanga. Partida. Yung kalaban niya nun, hindi naka-perfect form. Wala sa best shape. Tas hindi mo naangguluhan, awit yun, bay. Sa mga kanto pa lang ng muka, angle na eh. Ultimo yung geometry na nakalagay. Oh, di ba? Oh, di ba? Paano? Imbis na yung 3, yung 1-2, yung piniling imak, di ba? Oh, pwede mo naman tutukan ng sabay yung 1-2, pati yung 3 na parang 3 o'clock. Oh, di ba? Kaso wala eh. Sablay umanggulo. Kung ano-ano na lang sinabi dun sa battle. Kung tinutukan mo lang sana yung 1, 2, pati yung 3, nakabuo ka ng tamang angle. na. Diba? Pero nakakalungkot doon, kahit anong sabihin ko, hindi makikinig yung class at yun yung bad news. Ganito sa Pinas, pag ang tao bumigat ang value, bumabagsak ang values. Tapos ikaw, kung ang dala mo rito, puro issue, palbak na linya, chismisan,
tapos na ang laban. Paano mo ko uugain kung ultimo si Icon Speed nagagawa yan? Alam kong marami kang anggulo sa pagiging pabayang MC ko noon. Pero imbis na doon ka tumuon, maniwala ka sa aking class, yung kaharap mo na Slack 1 ang problemahin mo ngayon. Tangin, ang ganda ng ender niya. Wait lang, ulitin natin yan ha. Ang ganda ng ender ni Slack. Huwag kayo mag-alala. Meron na akong ano dito. Meron na akong score para sa round 1. Gusto ko lang ulitin. Tumuon, maniwala ka sa aking class, yung kaharap mo na Slack 1 ang problemahin mo ngayon. Intindi nun. So, score muna natin to. Since nasabi ko na-explain ko na-breakdown na natin yung round 1 ni Class G. So, ineffective talaga si Class G sa round 1. Hindi tumatama yung mga, ano niya, yung mga suntok niya. Hindi ganun kabigat. 'Di ba? So, ayan, ano ko na yun sa inyo, na breakdown na natin. So, para kay Class G, bigyan natin ng 7 points si Class G doon. Kay Slack 1 naman, hindi pa to yung malakas na Slack 1. And para sa akin, syempre, hindi pa to perfect score for me. And hindi pa rin to enough para bigyan ko ng 9.6 si Slack 1 dito. So, dikit yung round 1, pero I'll go for Slack 1 sa round 1. Una, maraming pinakitang style binbreakdown niya si Class G yung style na sabi niya kay Terdy, sabi niya kay Nego, yung ano kung paano lumaro si Class G, binbreakdown ni Slack 1 yun. So para sa akin puntos yun. Yung baliktaran na although alam natin na si Simot ang hindi naman nag-originate, no, pero si Mot ang kilala nating gumagamit ng estilo na baliktaran, pero ang classic lang nung edit tapos tide, tapos dinugtungan niya pa yon ng ang ganda lang ng transition no, edit tapos tide, tapos nadumihan sa T, tapos third D, di ba? Ang ganda ng transition na yung baliktaran na edit tide, tapos naman-chan sa T, yung T na ano yun na T na tsaa or something, tapos T na third D, no. So ang ganda lang nung laro ni Slack 1 doon. So ayun, creativity score din yun para sa akin, para kay Slack 1. So lamang na agad si Slack 1 ng dalawang elements ng battle. So yung pagiging creative tsaka yung pagkakaroon ng yung sa delivery wala naman problema doon. Yun, pagiging well-rounded ni Slack 1. Nakita nyo naman, no? Seryoso, tapos magjo-jokes, 'di ba? Binbreakdown niya yung style ni Class G, 'di ba? So, bumara siya, tapos nagpatawa rin siya. So, yun. Complete package, although yung round 1 complete package, hindi ko pa rin kayang bigyan ng ng 9 or 10 si Slack 1 doon kasi masyadong para sa akin malalayo pa yung agwat ng mga punches. Halimbawa, pa-punch si Slack 1 sa part na to. So, yung next na suntok sa kabila pa. Tapos, set up ulit. Tapos yung next na suntok dun pa ulit. Pero, sa paramihan ng suntok na tumama sa bawat isa, no, lamang na lamang si Slack 1 doon. So, sana naintindihan nyo yung explanation ko dito. So, ulitin ko lang. Si Class G, okay yung round 1 niya, kaso hindi talaga tumata, although andun yung mga setups, andun yung mga punchline, pero yung linya or yung dala kasi ni Class G dun sa round 1 niya is hindi naging epektibo kay Slack 1. So meaning may mga punches si Class G na hindi talaga lumalanding at hindi talaga kumokonekta. So kay Slack 1 naman, mas nasabi ko na malalayo yung mga punches, pero pag dumating naman yung suntok is sa pool talaga si Class G. So ayun yung pinagkaiba nilang dalawa. So I think Slack 1 got this round in terms of effectivity, haymakers at mga punches. So ayun, no, 8-7 in favor of Slack 1. May mas malakas pa na Slack 1, so kailangan kong i-ready sarili ko dito. So ayun, 8-7 Slack 1.
Nung rookie siya, sa quadruple time na estilo siya at tumatatak. Pilit ginagaya yung mga nauna na rumaratrat kapag umaatak. Hinahalin tulad na nga yan kay Damsa kasi yung bilis niya daw sumasapat. Gago, it's a prank. Pag ikaw yung nagrarap, walang lumilingon tapos hindi ka rin sumasapak. Laban nila ni Sir Deo, pinanood ko, puro pang mabilisan, di na lang rap. Buong round 2 mo siyang pinagrarat-rat, buti hindi ka pinaglalaplap. At ang masaklap, tinalo siya ni Sir Deo na yung utak wala ng remedy. Pues ito simple lang na analogy. Kundi yan nanalo sa SD na may sira, gano'n pa kahina kanyang memory. Okay. Puro yabang kasi na nagagawa niya daw yung quadruple time, hindi naman maabot. Sa kanya chicken daw mga bok. Ang maririnig nyo naman puro crew para nagtatawag ng manok. Tangina ka? Kaya magpasalamat ka kay Boss Ari, tangina mo ka. Kundi dahil sa kanya nagmamanok ka. Biruin mo, naging patok ka kahit dati ka lang nagpapatuka. Okay. Meron pa akong napanood. Kaduo niya si J. Nick. Kasama niya mag-speed rap sa may harapan. Okay. So ikaw pala nagturo sa kanya ng mga katagang. Tila nagulantang. Tuli na ng mga banatan. JN ethnic kikik, J. Nick to, malakas-kas to, malakas-kas. Okay. Kung nagturo nun, bukod sa speed rap sa mga battle niya, wala nang ibang reference na makalkal. Puro motor, kotse, truck, sa ganyan diskarte nakasandal. O puro sasakyan lang, laman ng utak, wala nang ibang maisip na paandar, tanginang yan. Rapper na, mekaniko pa. Ang hirap niyan talunin, mga pards. Nakakatakot yung ganyang sulatan, puro sasakyan. The Garage. Ngayon punta naman tayo sa pagiging buraot mo ng clothing kasi nakakailang na. Balita ko kada tapos daw ng event, nakakailan ka. Nagdi-display pa lang sila, Papa Benji. Yung mga yan, puta dinidikitan na. Ultimo yung mga Muslim dun sa baba, hinihingian niya. Okay, so sa mga hindi pa nakakapunta sa TIU Theater, so yung sinasabi ni Class G na pati yung mga Muslim sa baba hinihingian niya. So meron kasi dong mga stall, no. Parang kung nakapunta na kayo sa Green Hills, ganoon siya, parang ganoon siya. Yung kasi to mall kasi to di ko alam kung ilang floor to tatlo ba or second. Basta second floor tong yung TIU. Pagkakalam ko second floor. Ba second floor ba? Hindi ko na maalala no? Pero kagagaling ko lang doon nung last Saturday. Pero basta ayun. Ayun, kung familiar kayo sa Green Hills, yung mga bilihan ng iPhone or sa iPhone, yung mga gadgets, ganun din kasi to, parang ganun. May mga kapatid tayong mga Muslim din sa second floor, sa second or first, na yun, nagbebenta, no, na di ko alam kung ano yung mga binibenta nila, mga damit, mga basta ganun. Tapos may din, may mga tawag dito, may mga fast foods din, yung Jollibee. Syempre Jollibee, di mawala ang Jollibee sa mall, diba? So ayun, yun lang, para lang maintindihan nyo yung linya ni Classy sa mga hindi pa nakapunta ng TIU. Oh, grabe kong humakot. Kapal na ng apog, kaya ang dapat dyan maligwak. Kaya nga, pinatay ko na gamit mga rima tsaka mga linya kong naimbak total. Mukhang nalilito pa tong buraot kung anong nababagay gawing swag. Kaya sinuutan ko na ng barong Tagalog, yun ang nababagay sa islak. O round 2 pa lang, pero tong islak patay, di ko na to papapormahin. Sa kabaong ko na agad to ilalagay. Mas bagay sa'yo pag formalin. Okay. So umangat lang ng konti yung performance ni Class G dahil mas kumonect na yung nag-iba kasi siya ng style 'di ba? Na sa round 1 more on seryoso, mga bara talaga yung baon niya.
At yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi masyadong kumokonekta si Class G doon. Pagdating sa round 2, nagbato na siya dito ng mga jokes, which is nakuha niya yung kalitin ng crowd. And para sa akin, nakuha rin ni Class G yung momentum niya. Nakita niya yung boost sa body language niya na, uy, tangina, kaya ko pala makuha yung crowd eh. Diba? So, kung tinignan nyo or napansin nyo yung body language ni Class G dito sa round 2, mas nagkaroon siya ng ng kumpiyansa na kailangan kong bumawi sa round 2 or kailangan kong bumawi sa round 3. Kailangan kong makuha yung round 3. Parang ganon. So, mas malakas yung round 2 ni Class G dito kasi nag-start ng kumonekta si Class G kay Slack 1, lalo na yung sa buraot na angulo. Yung mga jokes niya na naglalatag pa lang yung mga yan, tinatabihan na, pati yung mga Muslim sa baba hinihingian niya. So ayun, kumonekta si Class G dito through jokes, no? Pero yung mga heavy lines, mga punches, although maganda yung ender, no? Hindi ko napapormahin bagay sa'yo, ganon, diba? Okay yun, pero mas nagmatter yung mga jokes ni Class G sa sa round na to. So, tignan natin yung magiging round 3 ni Class G. Pero itong round 2, sinisigurado ko sa inyo na mas malakas to compare sa round 1. Game. Buraot daw ako. Dati ka bang gago? Sabi niya, nakakailan ka. Tanga, nakakailan tayo. Boss, ano? Di na raw siya buraot o gago. Game. Sa totoo lang, wala na talaga gigil ko sa'yo. Tignan mo, ang kalma-kalma ko. Gusto ko lang malaman mo, Gwen. Nung long hair ka pa, ang ganda-ganda mo. Naalala ko tuloy nang tayo pa. Nagpakahirap ako, mabilang ka lang ng sing-sing. Tapos nakipaghiwalay ka lang sa akin mula nung mahuli mo kong piningot ko si Mingming. Tangina mo. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi ko kukwento dito na ang lakas-lakas mong kumain sa Tapsilog. At kung tatanungin niyo ako ba't pinatulang ko to, wala. Taglibog. Hop. Seryoso. Alam niyo ba ang pandayo to ni Syke? Oo. Sa Bicol noon nakatakda niyang labanan dun si Doc. Nagre-reklamo pa, ba't daw walang kadating-dating yung kalaban? Ayun, hindi siya sinipot. 5 beses niyang hinanap si Doc. Kahiyan sinacrifice, biruin mo, 5 beses kang napasan. Doc, puta, parang naka-only rice. Kaya ngayon, kung ako binansagang Benito, kasi Benito ni Enigma, ngayon ako magbabawi, tol. Makikilala ka ngayon sa flip-top bilang Disney kasi Disney put sa Bicol. Kaya Disney, maiba. Etong angulo na to, wala akong ibang pinagkunan na info, kundi video ng laban nila ni Terdy kung gaano siya kayabang dun sa intro. Tangina, binanata ni lubog ng mga baog bars. Nauga naman tong unggoy na to. Nung nalaman niyang tagilid siya, binunot yung huling alas at ang sabi, paano ko mabubuntis yun? Tomboy ako. Boom! Last card, activate! Yan sinasabi ko. Kita mo? Yung sima sa bibig mo pa mismo nang galing. Sa sobrang hilig magribat, di niya alam kumakagat na siya sa pain. Tangina, di ka man lang nakahalata. Si Terdy, walang tomboy bars na atake. Kasi ang game plan ay pakagating ka sa patibong para ikaw mismo ang magsabi. Ganun ang game plan. Parang ganito. Nung round 1, pinunan niya yung mga linya ko kay GL, kay Plaridel, kay Serdeo. O, di ba? Tama? O ngayon pinuna ko yan. Line mark pa rin ba to? Sino aangal? Kasi hindi na line mark ang tawag dito. Ang tawag dito, rebattle. Tangina mo, supot ka ba, tol? Ako ba sasabihin puro pa-hype? Puro post? O yun, wala nang parinigan. Makikipagdiktikan to ng walang pasaring. Etong lampasaring, di tatagal to sa bakbakan. Matatawag yun lang akong lampasaring kung ang laban ay dakdakan mala Aaron Gordon. Pinabilib ang tao. Kilala rin sa ligang ninakawan ng panalo. Kaya kung pupunahin mo yung pagkakabawi ng panalo sa akin, masasabi ko,
Oo, mandyado, di kaya ng retouch. Hindi yun magbabago. Ilang beses mang i-rewatch. Pero kaya kong sabihin sa harap mo, sa harap ng mga taong to, na oo, matatalo ako sa replay, pero hindi sa rematch. Tangina, hindi sa rematch. Kaya kung eto lang, boss, tutumba to sa 2 rounds kahit sabihin peke pa panalo ko. Pero itong may pekeng panalo siyang rason at dahilan kung ba't magiging tunay ang talo mo. Lalampaso kita rito ng malinis, patas, walang halong kakupalan to. Ipinagyayabang mong kampyon ka, pes ngayon patunayan mo. Okay. So, yung round 2 dumikit, no? So, ano pa yon? Medyo nahirapan ako sa round 2. To be honest, no? Siksik yung ano eh. Iba yung at this point hindi pa ako makapag-decide kung kanino ko ibibigay yung round 2. Kaya we need to talk about it muna. So ayun, ano muna natin, sabay-sabay nating i-recap or i-breakdown yung round 2 nila parehas para makapag-come up ako ng idea kung kanino ko ibibigay yung round 2. Kasi kung on the spot nyo ako tatanungin, itatabla ko yon, no? Kasi lumakas yung round 1 round 2 ni Class G, tapos si Slack 1 naman is consistent, no? Pero ayan, hindi naman doon natatapos yung pag-judge ng isang battle. So kailangan mo talagang makita yung pinakamaliit na butas para, since tournament to, para makapag-decide ka kung sino yung para sa'yo na naeg, no? So ayun, yung round doon, malinaw na tayo doon na 8-7 yun. Malinaw yun kay Slack 1. Sinabi ko na yun sa inyo. Sa punches, mas kumokonekta si Slack 1 doon. Compare kay Class G na hindi talaga siya kumokonekta at hindi niya nakuha yung momentum niya. Round 2, nag-iba ng style si Class G. Nag-start na siyang magpakita ng pagiging well-rounded. Bumara, nag-jokes, tapos may mga seryoso rin na mga bara, 'di ba? Na para kay, alam mo yun, kumokonekta. Nag-start nang kumonekta si Class C dito. Nag-start na rin na makuha niya yung momentum niya, pati yung crowd, no? Nagkaroon, sabi ko nga sa inyo, kung napansin niyo yung body language ni Class G, nagkaroon ng boost na parang kaya kong sabayan si Slack 1. Nakabawi ako sa round 2, mas gagalingan ko pa sa round 3. Parang ganun kung paano ko napanood si Class G dito, ganun yung naging impression ko sa round 2 niya. And then yun, lumakas, no? Lumakas yun. Nag-start kumonekta si Class G sa pamamagitan ng mga jokes, no? So mga punchline niya, mga jokes, tas kung paano niya tinapos, maganda yung ender niya. So round 2, bigyan natin ng 8 puntos si Class G. So 7 and 8 up, tumaas yung energy ni Class G sa round 2. Pero still, kung ano yung case ng round 1 niya, yun pa rin yung naging case dito sa round 2. Still, yung mga punchlines niya na mabibigat is wala pa. Or sabihin natin, hindi pa talaga kumokonekta ng solid kay Slack 1 yung mga punches niya. So yun yung round 2, yun yung round 2 ni Class G. Kay Slack 1, a slow start. Sobrang bagal ng facing ng round 2 ni Slack 1 para sa akin. Ano ba yung umpisa niya? Basta para sa akin ang bagal ng facing ng round 2 ni Slack 1. So natagalan ako sa natagalan ako sa pag-angat ng round 2 ni Class G. Ni Slack 1. So ayun, sabi ko, itatabla ko na lang yung round 2. So ang tagal kong nagantay para sa isang linya or sa dalawang linya na makakapagpabago ng boto ko. So kasi parang mindset ko na itatabla ko yung round 2. Pero nag-start ng pumunto si Slack 1 sa round 2.
So, andun na yung, actually, hindi siya sumusuntok ng mabibigat sa round 2 eh. Mas mabigat pa nga yung mga punches niya sa round 1 eh. Kaso, ang naging laban ni Slack 1 dito kay Class G, since tumaas nga yung level ng round 2 ni Class G, ang ginawa ni Slack 1 is kung paano niya dinideliver yung mga linya niya na may DN at kung ano yung pinaka message na dun sa mga bawat linya niya, yun yung bumabaon eh, 'di ba? Gets nyo yun? Yung may linya si tagal kasi na explanation ko, nakalimutan ko na talaga yung linya ni Slack 1. Basta may linya si Slack 1 na para sa akin, bigat nun ah. Tapos ano lang, yung tuloy-tuloy, yung siguro last 8 lines or last 12 lines, yung tuloy-tuloy na spit ni Slack 1, kung papakinggan nyo yon, mabigat yung pinakapunto niya. So, I think yung second half ni Slack 1, yun naman yung nagbuhat sa round 2 niya, no? So, round 1, umpisa pala, nakita na natin na mabibigat yung mga suntok ni Slack 1. Kaso nga lang, matagal yung, susuntok siya dito, yung next na suntok sa kabila pa, tas ipon ulit, tas susuntok ulit. Ganun yung story ng round 1 eh. Pagdating sa round 2, first half, medyo matagal, mabagal yung facing. Pagdating sa round 2, second half ng round 2 ni Slack 1, doon na nag-start na magkaroon ng momentum, no? Nag-switch bigla eh, no? Alam mo yun, tabla na yung scoring, mindset ko na itatabla ko na yun, pero dahil sa performance ni Slack 1 dun sa second half, umangat siya ng konti dun. So para sa akin, even naging slow start yung first half ni Slack 1, nabawi ng second half niya yun. So I think yung round 2, naging pantay siya dun sa performance niya sa round 1. So mali, 8-7 pala yung 8-7 yung diba? 8-7 yung round 1. So feeling ko yung round 2 ni Slack 1 is nahigitan niya yun ng ng konti. So ayun, gahibla yung round 2. Pwedeng tie talaga yon. Pwede talagang tabla yung round 2 sa 8, pero ang punto ko dito is kung ano yung pinupunto ni Slack 1, kung ano yung pinaka-message niya dun sa mga linya niya, dun sa bandang huli, yung sa second half ng round 2 niya. Dun kasi dumikdik si Slack 1 eh. So, ayun yung gusto kong i-share sa inyo, na kung papakinggan nyo ulit, yung first half, matamlay eh, mabagal eh. Pagdating sa second half, pakinggan nyo, andun yung mga punto niya na, para sa akin, dumidikdik talaga yun. So, humabol yung round 2 ni Slack 1. So, first, judging tabla, pero I'll go for Slack 1 sa score ng 9-8. So 8-7 round 1, 9-8 sa round 2. So first 2 rounds kay Slack 1 na yun, pero sobrang dikit ng battle sa first 2 rounds, sobrang dikit pa yun. So 15-17 I think. 15-17 lamang si Slack 1 sa first 2 rounds. Hindi pa tapos ang laban. May round 3 pa. Last round, game! Bilisan mo, uminom na tubig. Gawain niya! Lalaban sa amateur league tapos di maghahanda. Puta, tuwan-tuwa pa yan si brother. Di niya alam sa kanya din nag-reflect yung mga kagaguhan niya after. O ikaw din yung dahilan ba't tingin sa'yo ng karamihan, banu ka na rapper. Kasi dinaig mo pa yung venue pagtapos ng event sa dami mong basura na battle. Okay. Saksi ako. Di yan naghahanda sa motus. Inuubos pa yung kanin tsaka mga ulam. Halatang yung nanay at tatay mo sa pag-aalaga may pagkukulang kasi walang maayos na natutunan. Naging patay gutom lang kalaunan. O tong si SPG, kailangan niya ng patnubay ng magulang. O usapang palabas, ngayon punta naman tayo sa nagbabagang balita, mga mama at mga tol. Alam nyo bang nakulong yan si Slack 1 last year kaya yung event sa gubat nagahol?
24 oras mo pa naman kung kulitin si Boss Arik na isingit ka sa role. Kung tutusin, unang hirit ka, tol. Tapos ilang araw lang malaman-laman niya, nandun ka sa TV Patrol. Tanginan to, balimbing. Nandun ka sa TV. So, hindi ko alam yon, hindi ako makarelate doon about to sa, kung totoo man yun, hindi ko alam na kung nakulong man o hindi ko alam yun. Tanginan to, balimbing. Nandun ka sa TV Patrol, di ba? Nandun ka sa TV Patrol. Tapos ilang araw lang malaman-laman niya nandun ka sa TV Patrol. Sayang naman yung intro mong Magandang Gabi Bayan. Hindi mo na nabitaw pa. At ang mas masakit, galing pala sa panloloko yung pinapakain niya sa fam niya. Sabi niya pa naman dito, dapat daw metalino. Eh di literal palang scam ka. Kasi hindi mo kailangan magbenta ng peking globe na SIM kung talagang smart ka. Tangina ka. Kaya dapat magpasalamat to kay M-Site kasi siya yung nagpabago sa kanya. Kahit kaki, lalalang na bago, binibigyan ng trabahong maganda. Nasa jeans na yan ni Gago, umasa sa ibang tao, ganyan siya. At alam mo kung gaano ka katanga. Pinangalanan mo yung sarili mo na Slack pero kinakargo ka lang niya. Tapos magtataka pa ba't siya napag-iwanan ni Kiram? Oo, yun yung palagi niya na dinadamdam. Kasi di ba nag-post ka na magiging kagaya ka din niya na matatapos din mga pinapasan? Wala namang masama sa mangarap. Pero dapat sa sipag yan dinadaan. Hindi gaya nito. Inaasa niya lang sa M para makuha niya yung inaasama. Okay, inaasa wala sa kang M? sarili na galaw. Kailangan pang ipapit ka. Tapos nung laban yun ni C9, nilait mo yung hustle niya. Di na kasi siya pinapansin ng partner niya. O ayaw na ni Kiram, katandem siya. Kaya naiinggit sa mainit na mami ni C9, nanlamig na kasi yung pares niya. Kay Mark aka Kiram pa mismo galing yung info, kaya lahat ng yan umaakma. O yung partner mo nilaglag ka, sa likuran sinaksak ka, para kang estudyante na sobrang sipag. Kaso sa isang subject pumalpak ka, kasi merong mark na humatak sa'yo pababa, kaya sa class bumagsak ka. Bitin ako doon. Bitin ako sa performance ni Class G all 3 rounds. So, bakit ko nasabi? Laban niya kay Rafian, sobrang dikit nun. Na-review ko yun. Siguro para sa akin, ayun na yung pinakamalak. Hindi ko pa kasi napapanood yung laban ni Class G kay Emar eh. Diba? Pero, going back, Motus Days, alam ko na malakas si Class G. Nag-champion, sino-sino yung mga tinalo niya sa Motus. Sa pedestal. Good Kid, Hespero. I think Hespero yung isa. Diba? Hespero. Cerces. Hindi ko alam kung si Cerces. Hindi ko na matandaan kung sino yung mga tinalo ni Class G sa pedestal, sa yung unang-unang pedestal, pero hindi mahihina yun. Lahat yun malalakas. So, dun talaga na built si Class G. So, nung pumasok siya sa flip top, unang laban niya kay Laxartis, champion versus champion, ang lakas din niya doon. Laban niya kay Rafian, ang lakas din niya doon. Kay MR, di ko pa napapanood. Pero yung laban niya kay 3D, masabi ko na talo talaga si Class G doon. Pero ayun, I'm expecting na malakas yung ipapakita ni Class G talaga sa battle na to kasi syempre isa buhay tournament na naman. Pero hindi to yung inaasahan ko Class G. Sobrang plain ng mga banat niya, sobrang plain ng mga punches na in-execute niya. So I think yung mga ganong klaseng linya is hindi yun enough para matalo mo ang isang Slack 1. So yun lang. Sa Slack 1 tayo. Ako naman magsasabi, tapusin na natin to. Yay! Agresibo ka? Pag-usapan natin yan ngayon, tangina mo. Yung pagsisigaw-sigaw mo na yan, di ba wala ka pa sa plate top ako nagsabi yan sa'yo? Kaya kung gagawin mo sa akin yan ngayon, para kang silapian ng espiritong walang konsensya, bro. O exorcism. Habang sumisigaw ka dyan, lalamunin ka ng presensya ko. Wala to, tol. Wala to. Tangina. Utang ina mo. Wala to, babe. Wala to. Tapos sasabihin nyo, hindi ko kayang tapusin yung class.
Wala pa tong patunay. Kinailangan ko lang ikat yung class para talunin yung mga pader ng isa buhay. Hindi mo ko kayang turuan ng leksyon. Hindi mo ko kayang turuan ng leksyon, tol. Sanay akong tumayo sa labas, kulang na lang i-drop out. Kaya di na bago sa akin na sa paglabas ng class ako mag-i-stand out. O ako nakupal, pasaway, o ako na puro kagaguhan sa akin, pwede mong i-angle yan. Dahil eto ang tunay na G sa class. Teacher's enemy number 1, magkaiba tayo ng imahe. Kung ikaw yung dapat tularan, ako yung dapat iwasan. Ikaw bago mukha ng motos, puro kayabangan. Tangina mo, ikaw, bago mukha ng motos, ano yan, FHM? Tangina mo, pisnge, ang kapal ng mukha mo. Proud na proud naman si M-Site, hanggang pictorial, suportado, pes. Boss M-Site, eto pictorial, close-up shot. Talagang mag-all out yung amo bago i-release yung magazine. Pagka-blow yung utak mag-i-scatter parang nalulung sa slot machine. Ngayon tumama sa makitid, yung experience, mind-blowing. Makikitang nagparty-party yung mga utak, alam mo nakikipag-brainstorming yung nilarawan nakuha, nagkalaman, nabuksan yung mga isip na sarado, pinakita ko lang na ganito, bigyan ng leksyon yung class, malinis, detalyado. Ibang klase ka pa rin ba? Siyempre, oo. Pero sa aming mga section 1, tong ibang klase, bobo. Kasi tumamba lang to kay Rapian. Tas kay Emar, ganun pa rin. Tangina, tumamba lang to kay Rapian, tas kay Emar, ganun pa rin. Tangina, talagang katakataka yung mga panalo mong gusot. Kasi kung tumamba ka sa unang dalawa, swerte. Pero pagdating sa third, hindi na lumusot. Hindi to lumusot sa third. Kaya kung usapang ranking ng mga rookie, putya, malambot pa yan. Yung third bumabiyaki na papuntang first, ito hanggang fourth na lang. Fourth. Fourth, third, second, first. Sabit sa sak, Pasko, sabit, Pasko, sak. Ganito ka diba? Pinapaliwanag pa punta. Feeling magaling. Okay. Pinapaliwanag. Oo, ganon. Ilang beses ko na napanood si Class G, may ganun talaga siyang may mga ganun talaga siyang linya, yung pinapaliwanag yung mga salita na yung huling salita sa bawat linya. Sabit sa sak, Pasko, sabit, Pasko, sak. Ganito ka diba? Pinapaliwanag pa puta. Feeling magaling. Pinapaliwanag pa puta. Feeling magaling. Samantalong nung laban nila ni Terdy, kitang-kita kung paano siya nanliliit habang niyayabangan ng lupain. Kaya kung kay Terdy, litaw na litaw yung mga hirap mong dinaing, mas mahirap pa ako sa third class. Hindi lang to basta squatting. Tangin ang ganda ng pagkamatay mo. Talagang panahon pa nag-adjust. Pinapaalalang may hangganan niyang tinatahak mong landas. Ito ay aral para mas tumantas pa ang iyong antas dahil ito yung old school summertime. Alam mong Marso magtatapos ang class. Flip top second sight. Na breakdown na naman ni Slakwan si Class D sa kalagitnaan ng round 3 niya. Yung about dun sa yung sinabi ko nga sa inyo na pinapaliwanag ini-spit ulit ni Class D yung mga huling salita doon sa bawat linya niya para mag-connect-connecta at maintindihan ng crowd. So, sabi naman ni Slakwan dito, pinapaliwanag pa ang puta. Ganun ka, diba? Pinapaliwanag pa ang puta. Yes, totoo yun kasi ilang beses ko na napanood si Class D na may ganung linya nga. So, round 3 yung pinakamalakas na pero alam mo yun, magkaka-level halos ng round yung 1, 2, 3 ni Slakwan. Siguro naging sa round 1, sabihin na, eto para lang ma-imagine nyo yung gusto kong i-explain na halos pantay-pantay lang yung lakas ng rounds 1, 2, 3 ni Slakwan. So, ganito, magbigay tayo ng numbers, no? Para mas maintindihan nyo. Kasi ako, kung paano ko napanood yun, kung paano ko nakita, no? Halos pantay-pantay lang talaga yung 1, 2, 3 ni Slakwan, eh. So, ganito, para mas maintindihan nyo. Punchline counts na lang. Halimbawa, sa round 1, merong punches si Slack 1 na tumama kay Class G na sabihin nating 4 or 5. So, yan 4 to 5 punches connected to Class G. Pagdating sa round 2,
si Slack 1 kumonekta naman ng 5 to 6 punches landed, no? Punchlines landed kay Class G. So 4 to 5, 5 to 6. So alam niyo na siguro yung yung pattern, no? Round 3 ano lang to visualization lang to, kasi baka hindi nyo maintindihan yung pinupunto ko na sobrang dikit ng 1, 2, 3 ni Slack 1 na pwedeng all 3 rounds 9 points, di ba? Pwedeng ganun pwedeng ganun yung round 1, 2, 3 ni Slack 1, ganun matapos yung scoring na all 3 rounds 9 points, ganun kadikit yung performance niya. So round 3, nakita nyo naman na siguro, nakita nyo na yung format, 4 to 5 punchlines, 5 to 6 punchlines, 6 to 7 punchlines naman yung round 3, parang ganun. So dikit-dikit sobra. Pero ang pinagkaiba lang kung paano dinideliver ni Slack 1 yung mga verses niya kada round, no? Sa round 1, ano pa yung pagiging well-rounded, may mga jokes pa, nasingit niya may mga jokes doon. So punchline, jokes, bara, punchline, ganun yung cycle. Pagdating sa round 2, slow start, punto, yung mga mensahe niya kay Class G, ganun naman niya dineliver. Pagdating sa round 3, agresibo naman yung pagiging agresibo naman yung delivery niya. 'Di ba? Kita niyo naman siguro. So ganun lang siguro yung delivery lang yung naging kung returns yung pag-uusapan natin, 1, 2, 3 ni Slack 1 pantay-pantay yun, pero para sa akin mas nagkaroon ng diin yun dahil kung paano niya dinideliver yung rounds 1, 2, 3 niya. Kaya round 3 pinakamalakas para sa akin. So isa 10 points para kay actually 9 or 10. 9 or 10. So 9. Okay, so 9. 8-9-9 para kay Slack 1. So 70-26. Tama. 26 points para kay Slack 1. Kay Class G, sabi ko nga sa inyo, hindi to yung in-expect kong Class G. So napanood natin si Class G sa pedestal, yung mga unang battles niya dito sa flip top. Alam natin na gaano kalakas yung isang Class G, pero I think yung baon niya dito hindi yun enough para matalo ang isang Slack 1. So kay Class G naman is 7-8-8, 23 points. So yun, that's it. All 3 rounds Slack 1 sa sobrang dikit na hatol. 26-23, up by 3 points lang. Tama ba? Up by 3 points lang si Slack 1 dito. Sobrang dikit, no? Pero kitang-kita sa punches landed talaga, or punchlines landed or connected kay Class G. Marami talaga yan. So, all 3 rounds Slack 1. Mag-ice pang beses para kay Class G at Slack 1. Solidong panibula ng taon at ng event natin. Para sa Isabuhay 2024, yung battle na yun, ang boto ng hurado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay Slack 1. Yun, maraming salamat, boss. Kay Class G, tol. Salamat sa solid. Yun, salamat. Shoutout ng Sacro Manila kay Kuya Nico sa isa ko pang ate, Joanna Marie Teresa. Joanna Marie Galicia. Yeah, salamat. 1 versus Class G. Teresa. Maganda, pero all 3 rounds para sa akin Slack 1 kasi so all 3 rounds talaga yung boto ko doon. So pakinggan natin kung sino-sino yung mga kaparehas natin. Kumbaga malakas yung material ni Class G, pero siguro nakatulong din na pangalawa si Slack kasi nung siya na mas may impact, tsaka mas creative yung ginawa niya Kumbaga mas marami siyang innovative na ginawa sa angles, kahit yung iba may mga angles na nagamit na dati, pero ang nagawa ni Slack 1, nagawa niya ng something unique na bago pa rin sa pandinig. Kaya solid yung paghulma niya ng mga anggulo at syempre nung mismong content at yung multis. Overall, Slack 1. Industriya, binota ko. First round, binigay ko kay Slack 1. Ang ganda ng pagkakalatag niya doon. Tingin ko nakuha niya agad yung momentum pagsalpak niya pa lang. Siguro dahil malaki ding factor para sa akin na nauna si Class G para sa moment ni Slack 1, round 1. Round 2, sobrang ang hirap i-judge ng round 2 na yun. Pero
para sa akin, Class G ako doon. Kasi tingin ko doon niya nilagay yung mga piyesa na epektibo. Doon niya nilagay yung mga, kumbaga, matatalim niyang piyesa, pangungusap. Tsaka yung setup niya tuloy-tuloy. Kaya para sa akin, ang ganda rin ng kay Slack One doon eh. Ang hirap talaga nun i-judge. So, pangalawa, Class G. 1 Slack 1, 2 Class G, 3 malinaw para sa akin Slack 1 and systems. Dahil nga pala sa Class G versus Slack 1, binoto ko Slack 1 all 3 rounds. Para round 1 malinaw sa kay Slack 1 agad yun, nakuha niya yung momentum. Round 2 medyo dumikit si Class G pero Slack 1 pa rin yung round 3. Slack 1 na talaga. Congrats Slack 1, props Class G. Yo Tyke, binigay ko yung boto ko kay Slack 1. Round 1 binigay ko yun kay Class G. Para sa akin hindi nakatulong yung tomboy angulo ni Slack 1. Pero si Slack 1 kasi para siyang makina na pagandar palakas ng palakas, padiin ng padiin. Yes. Kaya yung judges ko sa laban na to, round 1 Class G, round 1 Class G, 2 and 3 Slack 1. Okay. GL binoto ko Slack 1. Siguro yung main difference, mas low start yung mga rounds ni Class G. Nasa mid tumatama yung mga sunod-sunod yung punchlines or momentum. Tsaka mas fresh yung mga laro ni Slack 1. Although second round pinakadikit para sa akin. Tsaka yung third round ng conviction ng round ni Class G. Yun, pero overall Slack 1. Yo, ako nga pala si Zaito. Binoto ko si Slack 1 kasi binoto nila. Round 1 binigay ko kay Class G. Lakas ni Class G ron. Ganda nung pambungad niya na yun. Tapos si Slack kasi para nagpapainit pa lang. Tapos round 2, round 3, yun, kay Slack 1. Sobrang lakas ni Slack. Kasi hindi yun yung Slack 1 na inaasahan ko rin. Talaga nahigitan pa. Tsaka bias ako. Yeah. Nung PH, binoto ko round 1. Malakas naman sila pareho nung round 1. Mas aggressive si Class G. Pero para sa akin, nagsimula na si Slack 1, nakuha niya agad sa comedy niya. Para mas effective yung style niya na yun. Round 2, binoto ko naman si Class G. Round 1 kasi binoto ko si Slack 1. Round 2, binoto ko si Class G. Last, meron siya mga ano doon. Yung Muslim hinihingian niya, yun, para sa akin, room shaker din yun. Pati yung panapos niya na pagpo-formalin, lakas nun. Tapos round 3, close-up shot na may magazine. Tapos yung ayun, para sa akin nakuha na ni Slack 1 yun. Kasi medyo lumaylay na yung kay Class G. Tapos round 3 naman, andun yung fake choke. Yun, lakas nun. Tapos may isa pa siya eh. Yun, Slack 1. Round 1, round 3, Slack 1. Na-intimidate kay Arik. Okay, so ayun lang. Wala na ako siguro akong masabi. Tangin ng haba ng pag-uusap natin dito. Actually, sinabi ko kasi lahat yung mga gusto kong sabihin dito. Na syempre hindi ako makapag-comment during the battle nung live na tangin ang lakas na. Hindi ako makapag-wedding kasi baka marinig sa stage, no. So yun, ako ginudge ko lang siya kung paano ko napanood yung battle. And nagbigay lang ako ng mga opinions dun sa kung paano ko nakilala sa battle, diba? So yun, si Slack 1, nagkakausap kami niyan. Kilala ko ni Slack 1. Nagkakausap kami sa actually nung share ko na lang din to. Actually nung Second Sight 12, ito nga yung event na to. Sabi ko sa kanya, grabe ka naman, lakas naman nun. Tapos humble lang si Slack 1. Sabi niya, di na pag-aralan lang. So, nagkakaguto si Slack 1 So, ayun lang. Yun, magkakaibigan naman kami niyan. So, si Class G, hindi ko alam kung naririnig niya yung pangalan ko, pero yung ibang battle MC sa Motus, mga tropa yan. So, yun lang. Wala na ako masyadong sasabihin pa dito. Abangan nyo yung laban ni Slack 1 tsaka ni Rafael sa second round ng tournament. Mababaliw kayo dun. Battle of the Night yun. Nung zoning. Grabe yun. So, ito yun, no. Ayan. Yung zoning. Tangina. Grabe yung Slack 1 dyan. Grabe yung Raf yan, pero grabe yung Slack 1 nung event na yan. So, yun. Sa mga manonood sa June 29, mag-comment kayo
kung manonood kayo. Kasi I'm not sure kung manonood ako, pero will try. Mahal kasi ng ticket, 850 eh. Pero kasi may Tipsy D kasi doon. Tapos may Romano, GL, Surgenio, tsaka EJ Power eh. So I think I will watch talaga doon. So inform nyo na lang ako. Mag-usap tayo pwede tayo sa Facebook page ko. Mag-usap tayo doon. Diba? PM lang kayo doon. So kita tayo sa next na review. Baka Apoc Raffian ako sa yung panglima natin. Tapos, yun. Tignan natin kung ano yung next. Pero feeling ko Apoc Raffian ang ina-next ko. Yun. Kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.